So, unang-una po sa lahat, ipapakilala ko muna po ang aking sarili. Ako nga po pala si Midshipman Christian O. Wagalar, first year BSMT galing sa section ng G2A. At ngayon, pag-aaralan naman natin ang mga hakbang na dapat gawin kapag nasira ang barko at mga gawain upang mabawi ang katatagan, or sa Ingles pa, ito'y tinatawag na step to take in case of ship damage and action to regain stability. So magtatagalog rin ako ngayon, no? I-explain ko sa iyo sa inyo ng Tagalog. Kaya tara, simulan na natin. So una, in the event of ship damage, immediate action to regain stability include raising the alarm, isolating the damaged compartment by closing watertight doors, assessing extent of damage, activating the damage control team, controlling flooding with pumps, adjusting ballast to composite for the water ingress, and if necessary, contacting emergency service while prioritizing the safety of crew and passengers. Always following the ship's established damage control plan. So, kung sa Tagalog pa, kapag nasira daw ang barko, ang mga agarang hakbang upang mabawi ang katatagan ay kinabibilangan ng pagpapatunog ng alarma, paghihiwalay sa bahaging nasira sa pamamagitan ng pagsasara ng mga pintuang hindi tinatabla ng tubig, pagtatasa ng lawak ng pinsala, pagpapagana sa pangkat na tagapagpamahala ng pinsala, pagpigil sa pagpasok ng tubig gamit ang mga bomba, pagbabago ng bigat ng tubig sa loob ng barko upang balanse ang bigat dulot ng pumapasok na tubig, at kung kinakailangan, pagtawag sa mga serbisyong pangkagipitan habang inuuna ang kaligtasan ng mga tauhan at pasahero. Laging sundin ang itinakdang plano ng barko sa paghawak ng pinsala. So yun po yun, yung una. So pumunta naman po tayo sa mga key step to take or mga pangunahing hakbang na dapat gawin. So una is immediate action. So raise the alarm. Sound the emergency station alarm to alert the crew and passengers. So, pangalawa, isolate the damage. Close all watertight doors and bulkheads in the vicinity of the damaged area to prevent further flooding. Report to the master. Inform the ship's captain about the location and severity of the damage. Muster the damage control team. Assemble the designated crew members to respond to the emergency. So, yun po yun. So, kung sa Tagalog po, una is magpatunog ng alarma. So, ipatunog ang alarma para sa mga estasyon ng pangkagipitan upang maalerto ang mga tauhan at pasahero. So, ang pangalawa naman ay ihiwalay ang mga pinsala. Isira ang lahat ng pintuang hindi tinatabla ng tubig at mga harang sa pagilid ng nasirang bahagi upang maiwasan ang karagdagang pagpasok ng tubig. So yun po yung pangalawa.
Pangatlo, iulat sa kapitan. So ipaalam sa kapitan ng barko ang lokasyon at tindi ng pinsala. At pang-apat, ipunin ang pangkat na tagapagpamahala ng pinsala. Tipunin ang mga itinalagang tauhan upang tumugon sa sitwasyong pangkagipitan. So yun po yun, yung mga key steps o pangunahing bahagi. So pangalawa is ang damage control measures. So una is assess the damage. Quickly determine the extent of the bridge, the flooded compartment, and the potential impact on stability. Control flooding. Deploy pumps to remove water from the damaged compartment. Plug the bridge if possible. Plug the bridge if possible. Attempt to temporarily seal the damaged area using available materials. Ballast adjustment. Utilize the ship ballast system to compensate for the water ingress and maintain stability by shifting ballast to the opposite side of the flooded compartment. So, una is yung tayahin ang pinsala. So, mabilis na alamin ang mga lawak ng sira, ang bahaging napuno ng tubig, at mga posibleng epekto nito sa katatagan ng barko. So, pangalawa naman doon is ang tigilan ang pagpasok ng tubig. Gamitin ang mga bomba upang alisin ang tubig mula sa nasirang bahagi. At ang pangatlo naman doon is ang takpan ang sira. Kung posible, subukang takpan pansamantala ang nasirang bahagi gamit ang anumang materyales na makukuha. So, at ang pang-apat, ayusin ang bigat ng tubig sa barko. So, sa barko, meron niyang pabigat na tubig para mabalanse po ang stability. So, gamitin ang sistema ng pagbabago ng bigat ng tubig ng barko upang mabalanse ang bigat dulot ng pumapasok na tubig at mapanatili ang katatagan sa pamamagitan ng paglipat ng tubig sa kabilang panig ng bahaging napuno ng tubig. So yun po yung ballast. So dadako naman tayo sa pangatlo na part, no, which is ang maintaining stability. So una is monitor trim and list. Continuously check the ship's trim or fore or aft inclination and list sideways inclination to identify any stability issues. Reduce speed, slow down or stop the engines to minimize the ship's movement and facilities damage control efforts. Secure cargo. If safe, take measures to secure lost cargo to prevent further shifting and destabilizations. So, ang una is bantayan ang mga pagtabingi at paghilig. So, patuloy na suriin ang pagtabingi, pagkiling mula harap hanggang likod, at pagkiling sa gilid ng barko upang makita ang anumang problema sa katatagan nito. So, at yung pangalawa naman is bawasan ang bilis. So, pagalan o patigilin ang makina upang mabawasan ang paggalaw ng barko at mapadali ang mga gawain sa pagkontrol ng pinsala. At ang pang-apat is isecure ang kargamento. Kung ligtas gawin ang mga hakbang upang matiyak na hindi gagalaw ang mga kargamento at hindi
lalong magiging hindi matatag ang barko kasi kung maluwag ang mga kargamento, mas lalong hindi matatag ang barko. So, punta naman tayo sa mga emergency procedures. So, una is Mayday call. If the situation is critical, broadcast a Mayday distress signal to nearby vessels and maritime authorities. 2. Evacuation plan. If necessary, prepare for passenger evacuation according to the ship's emergency procedures. Emergency procedures. Medical assistance. Attend to any injured crew or passengers and provide necessary medical care. So, yung una is paghatid ng tawag na Mayday. Kung kritikal na ang sitwasyon, magpadala ng sinyales ng paghingi ng tulong na Mayday sa mga kalapit na barko at sa mga autoridad ng dagat. Like for example, Mayday, Mayday. Ganun po yun. So, pangalawa is ang plano ng paglilikas. Kung kailangan maghanda para sa paglilikas ng mga pasahero ayon sa mga pamamaraan ng barko sa panahon ng pangkagipitan. At yung pang-apat, tulong medikal. Alagaan ang sinumang nasugatan na tauhan o pasahero at ibigay ang kinakailangang tulong medikal. So, panghuli. So, lastly is ang mga important consideration. So, ang mga importanteng consideration. So, una is damage control plan. So, every ship should have a detailed damage control plan which outlines specific action for different damage scenarios, including the location of equipment and responsibilities of crew members. So, pangalawa is training and drills. So, regular training drills and crucial to ensure the crew is familiar with damage control procedures and can respond effectively in an emergency. And lastly is communication. So, clear and concise communication is essential during a damage control situation to coordinate actions and avoid confusions. So, sa Tagalog po ba, una is plano sa pagkontrol ng pinsala. Ang bawat barko ay dapat mayroong detalyeng plano sa pagkontrol ng pinsala na naglalatag ng mga tiyak na hakbang para sa iba't ibang sitwasyon ng pinsala, kasama na ang lokasyon ng mga kagamitan at mga tungkulin ng bawat tauhan. So, pangalawa is ang pagsasanay at mga pagsasanay na gawain. So, ang regular na pagsasanay at mga ehersisyo ay mahalaga upang matiyak na pamilyar ang mga tauhan sa mga pamamaraan sa pagkontrol ng pinsala at makatugon ng maayos at epektibo sa panahon ng pangkagipitan. So, yung iba, no, so dapat kung kadete ka pa lang, dapat marunong ka na or may alam ka na kung paano ma-overcome yung mga ganun na bagay, no. So, lastly is komunikasyon. Ang malinaw na at diretsong komunikasyon ay napakahalaga sa panahon ng pagkontrol ng pinsala upang maayos na maisagawa ang mga gawain at maiwasan ang
kalintuhan. So, yun lang po. Sana may natutunan po kayo. Salamat.